Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Parang pinapamukha niya parang ang dating sa kanya nakakatawa yung nangyari kay Midaldea, no? Oo. At nahagip ho yun ng isang live lamang ng isa sa mga tawag dito, isa sa mga OFW na naka-live doon, no? Oo, na naka-live doon kasi nga nasa likod niya itong si tawag dito, itong si Maris Umali, si Maris Umali daw yung boses na yon. Patay tayo dyan. At ito nga, natatawa nga ako sa ibang mainstream media. May mga may mga mind conditioning video na kung saan doon ay lumalabas na sila daw ang nag-aatid ng totoong balita. Sila daw ay anti-fake news. Sila daw ay may tuturing na kakampi ng sambayan ng Pilipino. Putang ina. Oo. Yun na nga, tayo naman ay alam nyo yung mga ibang mainstream media, talagang may utak na hong ganyan, may mga ganyan silang salita. Kasi nga siguro nararamdaman din nila sa mga Pilipino na palagi silang pinagtatawanan. Kada may balita sila, hindi nyo masisisi mga Pilipino, nakikita sa inyo . At speaking of na-stuck ako, nag-loading ako doon. Speaking of mainstream media, nag-iisa na nga lang ang mainstream media na naghahatid ng totoong balita, ginugurgur pa. Walang iba ho ang SMNI na tawag dito ay may yung kanyang 300k followers na SMNI na doon lang nakakapanood ng tunay na balita. Etong tawag dito, etong mga Pilipino, mga kababayan natin, ginurgur na ho. Ginurgur na naman ng mga anti-Duterte yung Facebook account ng SMNI. Kaya kayo mga banateros, tumutok na lang ho kayo sa YouTube. Siyempre, Banateros Brothers, andyan din yung ibang mga DDS at sa DCAR 1026 News, yan, panoorin ho, dyan ho kayo manood. Dahil dyan po makakakuha po kayo ng lehitimo at totoong balita. Samantalang, bago tayo punta doon sa isang senador or future senador, dito muna ho tayo sa video ito. Oo, asan yan? Ito mahirap at pala nilalagyan ko ng pangalan tong mga to para hindi ako para hindi ako malito. Ito, panoorin natin.
Panoorin natin, no, plea. Nagawang maihabol ng Department of Justice o DOJ ang sagot ng gobyerno laban sa petisyon para sa habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa umatras ang Office of the Solicitor General o OSG sa kaso. Samantala, nanindigan si Solicitor General Menardo Guevara ng OSG Baka tito ay ko hindi yan. lamang abogado ng gobyerno. Baka tito ko yan. Oo, hindi nyo kaya ano yung mga gibara, no? Eh, sabi sa inyo, may paninindigan kami. Hoy, pero biro ako po ay sobrang natutuwa sa ginawa nitong kaapelido ko. Kaapelido ko to pero hindi ko sure kung mag-anak kami. Hindi kasi sa Gibara, pag double R, kamag-anak namin yan. Pero pag 1 R lang, kasi may Gibarang 1 R lang, hindi namin kaano-ano yun. Pero pag double R, katulad nito, ni Menardo Guevara, goods to, goods. Hindi natin akalain na meron pa palang nag-iisa na tatayo sa kanyang dignidad, sa kanyang prinsipyo, no, para sa taong bayan, para sa kanyang katungkulan or kanyang tungkulin. Meron pa pala, tayo na nga si Menardo Guevara. Palakpakan naman natin ang mga Guevara dyan. Okay, dalawa na tayo dito, Tito. Tito Soljen, dalawa na tayo dito. Hindi, ito payo ko talaga, umalis na lang sana to. Dinudungisan lang ni Marcos yung pangalan mo. Dudungisan lang ni Marcos yung apelido nating Guevara. Kaya ako sa'yo, kung halimbawa mapanood mo to, lumayas ka na dyan. Hindi mo deserve yung ganyang trabaho, sir. Hindi bagay sa'yo. Alam namin kung gaano ka kagaling. Kaya ka nga kinuha or kaya ka nga inilagay dyan ni Pangulong Duterte dahil sa galing mo. So hindi ka talaga bagay dyan. Kung ako sa'yo, bilang payo, bilang pamangkin, pinsan, or anong turing mo sa akin na loko ka, lumayas ka na dyan kasi nga, dudungisan lang, papangit lang yung imahe mo dyan. So ito, panoorin natin, tuloy na natin. No? Kundi tagapagtanggol din ng mga Pilipino. Si Margot Gonzales magbabalita. Kahapon araw ng Lunes, tagtapos ang palugit ng Korte Suprema sa gobyerno para sa sagot nito laban sa pinag-isang petisyon para sa habeas corpus kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip na magkomento, naghain ng motion for recusal ang Office of the Solicitor General o OSG, isang hakbang na nangangahulugan ng pag-atras nito bilang kinadawan ng gobyerno sa kaso. Ayaw rin ni Soljen Menardo Guevara na ituring siyang respondent sa habeas corpus petition. Dahil dito, naipasa sa Department of Justice o DOJ ang responsibilidad na ipagtanggol ang gobyerno laban sa petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, naisumiti nila ang kanilang komento bago ang deadline kahapon. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. Dokumentong binigay namin, sapat na yon. Sila na daw sumagot. Kayo na lang niyan kasi. Alam nyo, kapag payo ko kay Marcos, pag medyo maayos na tao, matalino at marunong tumupad sa kanyang tungkulin, tanggalin nyo na agad. Kasi nga, diyan kayo nabubuko. Diyan kayo nabibisto ng taong bayan. Kaya si Menardo Guevara, tanggalin mo na yan. Hindi yan bagay sa administrasyon mo, Marcos. Masyadong baboy ang administrasyon mo. Payo ko lang naman, payo lang. Para sagutin yung mga sinabi nila. Tsaka yan, no? Sa tanong kung maaari pa bang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Tsaka yan, no? Tawag dito, si Rimulya, magaling yan. Sobrang talino niyang kupal na yan. Ay, sorry. Yan na lang ipalit nyo kay dalawa na, DOJ tsaka Soljen, doon na siya. Hindi na ipilang Solicitor General na. Dalawa na ang ibigay niyong posisyon diyan. Kasi nga ito magaling to. Isa rin tong magaling magsinungaling. Ayan na lang ipalit niyo, ha. Sinabi nila. Sa tanong kung maaari pa bang maibalik sa bansa ang dating Pangulo, sakaling pabura ng Supreme Court ang habeas corpus, ito naging tugon ng kalihim. It's done deal already. It's there already. May hearings na yun doon . Continuing na hearing, may
I think there's judicial notice that the hearings are Tres sa ongoing already, Rimulya. in The Hague. So, In The Hague. And there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na pinay, That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap na ibalik, hindi na maibabalik. Ano? It's a done deal. It's there. Ano na siya? Samantala, tila naman Dandil daw dandil. Hay po, dandil sige lang, panahon lang naman din yan. Ito pa isang tanga. Nagsama-sama na kayo lahat. Ito pa isang tanga. Si Attorney Blurred. Attorney Blurred. Yan nagbigay ng matapang na pahayag si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pag-atras ng Solgen sa kaso at ang posibilidad ng kanyang pagpapatalsik sa pwesto. O mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya? Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General? Ay, naku po. Bakit mo na pagsama-sama sila? Anong merong katalinuhan ka, Marcos? Ang talino, no? Biruin mo, mapagsama-sama mo lahat ng Tolonge sa isang gobyerno. Ang talino mo nun. Sobrang talino mo nun. Mapagsama-sama mo sila. Hindi birong isang isang talent yun. So ngayon, Attorney Claire, tanungin ka naman namin, ano ho ba yun? Yun ba ay sarili mong komento? Or yun ba ay komento ng ni Marcos Jr.? Alam mo, Attorney Blurred, palitan mo na lang si Marcos. Total, medyo yun naman ang gusto mo atang mangyari kasi nga, parang mas madaldal ka pa sa presidente. Kahit hindi niya opinion, inu-opinionan mo. So palitan mo na lang si Marcos. Gusto mo ikaw na lang maging first lady. Ay. Uy, maganda yun si Attorney Claire Castro yung magiging first lady ni Marcos Jr. Uy, panalo. Medyo bata, kahit paano, medyo bata-bata si Attorney Claire. Medyo blooming pa ng konti. Kuha ko sa'yo, Marcos, palitan mo na. Si Attorney Blurred na lang. Matalino, di ba? Alam lahat. Ultimong, anong solusyon sa tawag dito sa diskusyon na ang mundo ba ay bilog or flat? Kaya niyang sagutin yun. Ipalit mo na yan. Yan na, first lady ka na. Total, sobrang bida-bida ka. Okay, tuloy. Sa isang mensahe sa media, sinabi naman ni Solgen Guevara na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang desisyon kung pananatilihin siya sa pwesto. Iginiit naman ni Guevara na ang OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno, kundi tagapagtanggol din ng taong bayan. Samantala, inatasan ng Korte Suprema In The Hague. So, and there is a setting for September 23. bayan. Samantala, inatasan ng Korte Suprema ang magkakapatid na Duterte na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at dating presidential daughter na si Veronica Kitty Duterte na personal na magbigay ng komento kaugnay sa naging sagot ng Department of Justice sa kanilang petisyon. Pinababasura ng DOJ ang habeas corpus petition. Meron silang 5 araw para magpadala ng sagot. The court received the consolidated compliance with its March 13, 2025 resolution. Ito, isa rin sa mga crush ko to eh. Kumukha niya ito yung mga pangarap kong babae. Oo, yung mga ganyang yung simple lang ang ganda pero panalo. Hindi ka mukha siya kasi ni Moira, kaya ang cute niya. Filed by Department of Justice Officer in Charge, Undersecretary Nicholas Felix T., who was authorized to represent respondents in this case, considering the recusal of the Office of the Solicitor General. The court directed petitioners Sebastian, Veronica, and Paulo Duterte to personally file a traverse in response to the consolidated compliance within a non-extendable period of 5 days from receipt of notice. Pinasasagot naman ng korte ang gobyerno hinggil sa motion for reconsideration na inahain ni dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa kaugnay sa natin na apela para sa temporary restraining order.
The court ordered respondents to personally file their comment on the new matters raised and the supplement to the Yan tanong, petition sasagutin kaya filed by nila yan. petitioners within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Ang Gonzalez. galing-galing talaga ng palalab ko no? Sorry. Palalab. Hoy, ba't nandiyan? Tangina, ba't nandiyan sa... Ayoko niyan, ayoko nang gano'n. No? Ito, maganda na. Diba? Maganda na, matalino pa. Yung isa, wala eh. So dito naman tayo sa ito. Ito yung mga tanim tawag dito tanim naman tawag dito sa mga inayupak na to, tanim kung may tanim bala, kung may tanim itong tawag dito, may tanim bala, tanim droga, ito po tanim patay. Yung patay binubuhay. Ay di pala mali, yung buhay pinapatay. Grabe pagiging hayok nila sa mga Duterte, no? Biruin niyo yun, ha? Buhay pa yung mga tao, pinapatay na nila para may bit-bit lang silang picture. Ang masama pa dito, katulad na lang yung attorney, ito, saan yun? Yan, tsaka yung isa pa, wala sa panahon ni Pangulong Duterte na namatay. Yung isang attorney namatay yon dahil sa murder, hindi sa drugs. Pero sinasama nila sa AJK. Tapos yung iba pa, ang malupit, katulad lang nung adik na anak ni sino ba yun? Sino ba yun? Si ano bang pangalan ng matandang may bit-bit ng picture? Comment nyo na lang dyan. 2024 ho yun namatay sa drugs din ng kaso. So bakit sinisisi sa mga Duterte? Kaya nga ako gumawa ako ng video sa Facebook ko. Pakipollow pala ng Facebook page natin, ha. J. Guevara TV po, no? Oo, may nasa 1,200 pa lang ata ang followers nun. Mayroon doon na sinabi ko na kung ang pambansang hayop ay kalabaw, ang pangbansang ibon ay agila, at ang pangbansang bulaklak ay sampagita. Ang pambansang may bago tayo, pambansang patay. Oo, kasi nga lahat na lang ng namamatay dito sa Pilipinas sinisisi kay Duterte. Anak ng teteng na yan. Ay, naku po. Ewan ko sa inyo. So ito, panoorin ho natin itong mga tanim nila. Tanim, iimbestigahan na daw ng mga iimbestigahan na daw ng mga kapulisan. Anak ng teteng naman, no? Obvious na, iimbestigahan nyo pa. Kasuhan nyo na agad, game. Nakarating na sa PNP ang mga nag-viral na larawan ng mga nagsasabing biktima raw sila ng war on drugs. Matapos kasing kumalat ang mga naturang litrato sa social media, ay maraming netizens ang pumalag sa mga gawa-gawang istorya ng mga nagpapanggap na biktima ng EJK. Lumalabas din na walang koneksyon ang mga umano'y biktima sa mga alegasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report! Sa panguna ng Anti-Cybercrime Group ay sinimulan na ang masusing investigasyon laban sa mga individual at grupong nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga peking EJK victims na pilit isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang larawan at testamento ang lumabas kung saan ipinakita ang mga umano'y pamilya ng mga biktima ng EJK. Ngunit nang siyasatin, ilan sa mga ito ay walang kaugnayan sa war on drugs at hindi naman biktima ng karahasan noong nakaraang administrasyon. Kapansin-pansin na halos sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual sa panayam nga kay... Itong yan, katulad yan, yung sinasabi, ito anak to nung yung nasa gawing yan, no? Hindi pala makita pag tinutok mo, no? Yung mga banda rito, yung naka-Amerikana, yun po daw ay namatay murder, hindi po sa droga. No? At sino ba ang pasimuno nito? Walang iba kundi mga makakaliwa. Gawain nila tong ganito. Yung mga fake talaga, yung kaya nga kung may fake news nga dito, ay unang-una itong mga kakampi ni Marcos.
Nakampi ni Marcos to, itong mga to. Itong mga leader nitong mga AJK na yan. Tingnan mo, magkakasama sila dun ngayon. Ganyan ang ginagawa nila para mas lalong maipamukha sa taong bayan na karapat dapat na makulong si Pangulong Duterte. Kaso matalino ang mga DDS. At ayun nga, na bulgar ang katarantaduhan, katangahan, kabubuhan, kakupalan ng mga taong to na may mga bit-bit na mga picture na yung iba buhay pa. Hindi dapat dito kinakasuhan po talaga kinakasuhan ho dito, hindi ito. Hindi yung mga na yan, yung mga kasama dyan, yung mga bit-bit, kasi yan naman nag-aabang lang naman ng bayad dyan Ang kinakasuhan dapat dyan yung mga leader katulad ng attorney daw ng INC or attorney ng mga NPA. Yung mga leader nitong samahan na to, na mga nagpo-protesta, yun dapat ang makasuhan. At shout out kay NBI Chief Santiago, eto, aksyonan mo. Hindi yung nakatutok ka lang sa amin. Yung mga congressman, sila Barbers, Fernandez, si Kangkong, Gunggong, si Ortega, ito, mga fake news. Tingnan nyo yung fake news na to. Baka action na, hearing na naman. Sayang to. Sige kayo, kota din yan. Hearing nyo to. Nakanteteng naman, Ito dapat ina-actionan nyo kasi una-una, yung iba, may vlogger pa nga nagreklamo dito. 2 vlogger na ho. Ang nagreklamo na bakit sinasama nyo yung mukha ko. Buhay pa ako pero pinatayin nyo na. Anak ng teteng naman. Bukas sa makalawa, baka nandyan na yung Banateros. Magulat ako dyan makakasama na naman ako. Baka pati ako kasama ako yan. Ako, bumahirap yan. Yan ang ina-actionan dapat ng gobyerno, itong ganitong mga fake news. Hindi yung sa aming mga vlogger. Nagbabalita lang naman kami. Tapos tawag dito. Tapos kami yung pag-iinitan nyo. Maawa naman kayo sa amin. Wala kami mga pira. Hindi kasi yayaman namin yung mga congressman dyan. Hindi kasing yaman namin mga congressman dyan, Huwag ganon. Okay, panoorin natin. Sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual sa panayam nga kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Isinumiti na nila ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mas malalim na pagsisiyasat. Isa sa mga kontrobersyal na lumitaw ay si Aling Sheila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na... Eto, dito ako tawag-tawa kay Aling Sheila Aling Sheila, please stand up. You fake news, go out. Gago ka. Alam nyo, nakakaano tong mga to. No? Kung kailang tumanda kayo, tsaka kayo gumawa ng mga ganyang hakbang sa buhay nyo. Kung ako yung anak mo, nakakahiya ka. Sa totoo lang, biruin mo namatay ito 2024. Bakit sinisisi nyo sa Duterte? Panahon ni Marcos yon. Tanga ka ba? Sorry. Matanda nga pala. Nakalimutan ko, may edad na nga pala. Sige, panoorin na nga lang natin. Baka ano pa masabi ko. Umano'y bikila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na umano'y biktima ng EJK. Ngunit nadiskubre na noong 2024 lamang ito namatay, hindi sa ilalim ng Duterte administration, bagkos dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga, pagnanakaw at iba pang krimen sa panahon ng Marcos Jr. administration. Baka naman kasi naman, ganito naman kasi, baka kaya siya nandyan para manawagan siya na ipakulong si Marcos, hindi si Pangulong Duterte. Baka yun yung gusto niyang iparating. Kayo naman, hindi nyo man agad muna kasi tinanong masyado kayong mapangusga. Buisit tong mga to. Hayop na yan. Bistado sa katarantaduhan nila. Isang viral video, makikitang sumasabay si Aling Sheila sa panawagang panagutin si dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon sa PNP, hindi ito palalampasin. Siya at iba pang mga grupo na sangkot sa pagpapakalat ng mga impormasyon ay maaaring masampahan ng kaso. Bukod kay Aling... Makaka-absent na si Aling Sheila sa pagiging chismosa.
Sa oras na makulong to, paktay na. Oo, kaso kayo dyan. Hindi, sana nga ha, sana. Baka mamaya alam naman natin, itong mga makakaliwa ay may mga malalaki pondo nito. Halimbawa, hindi naman nata Nobel yung kasong isasampa diyan, di ba? So makakapagpiansa yan. Yung nga lang, Aling Sheila, mukhang kakamuhian ka na ng mga kapwa mo chismosa. Sikat si Aling Sheila ngayon. Meron pang isa Meron pang isa, yung namatayan din. Namatay naman yung anak niya sa fraternity. Na ngayon, kasama na doon, bit-bit yung picture ng anak niya na AJK daw, AJK. Anak ng timang naman kayo, mayos nga kayo. Ay, naku po. Sheila, patuloy rin nagkakalat ng iba't ibang memes at fake news na pilit iniuugnay sa dating Pangulo. Ngunit iginit ang PNP na hindi nila hahayaang magamit ang kasinungalingan upang linlangin ang publiko. Habang patuloy na nag-iingay ang mga nagpapanggap na biktima ng EJK, mas lumilinaw rin ang layunin nila ang baluktutin ang katotohanan para sa pansariling interes. Ngunit sa pagsisiyasat ng... Yung lalaking yan... Yan, itong attorney, yan ang mga dapat din kasuhan. Oo, dapat masampulan yung mga yan. Kasi yan yung mga, mga nagre-recruit dyan Oo, yan ang mga nag-ahakot ng mga tao. Sige, ganito, magkano? 5,000. Joke lang, wala naman sigurong ganun. Pero yan ang una dapat managot dyan, yung mga leader na yan. Hindi yung mga, sila Aling Sheila. Kawawa naman si Aling Sheila. Hindi na ma-update sa chismis yan. Pag pinakulong nyo, wawa naman yung matanda. Okay. Buwag, sa huli, mananatiling matibay ang hangarin ng batas na ipagtanggol ang katotohanan laban sa mga mapanlinlang na propaganda. Para sa Diyos. Sana nga, sana, oo. Sana nga ganun talaga. Medyo, na kasi kami, medyo nadadala na kasi dumadami na yung kupal na pulis ngayon. Especially to Marbil tsaka Torre. Si Marbil nga, sabi niya, ang gumagamit daw ng droga, hindi daw maituturing na hindi kasi ginagamit lang daw yun pag overtime. So paano kaming mga vlogger? So pwede na rin pala kaming at hindi kami maituturing na adik. Lagi kaming puyat. Lagi kami, tingnan niyo eyebag ko, isang buong mukha na. Di ba? Isang buong mukha na eyebag ko so ibig sabihin, pwede na ako doon kasi para malakas ako mambanat, gano'n. Anak ng teteng na, tigil-tigil nga kayo. Pero palakpakan natin yung mga kapulisan na mag-iimbestiga dito, ha? Oo. Uy, matando na naman yung crush ko, lumabas ka na naman. Ikaw lagi kang gusto mo magpapansin sa akin. Oo, pinansin na kita kanina, lumabas ka na naman. Sabi ko sa'yo, huwag masyadong magpahalata. Kung naman to, masyado ko nagpapahalata, easy ka lang. Oo, makakapunta din ako dyan sa Supreme Court pag kinasuhan na ako ni Marcos. Kikita din tayong dalawa dyan. Huwag kang mag-alala. Kasal ka na ba? Kung hindi pa, antayin mo na ako. Charot. Wala, bigla ko lang napindot. Ayop na. Dito pala tayo sa taas kung ano-ano yung napipindot ko. Jay, kung ano-ano napipindot mo, Jay? Oo, ito, panoorin natin to. Paninindigan ng Pilipinas. Basahin natin, ha? Paninindigan ng Pilipinas sa soberanya na nakalilito kasunod ng pagsuko kay Pangulong Duterte. So ito po, panoorin natin. Foreign policy, yun dun nga medyo nagkakaiba Kasi, yun nga, sabi nila na South China Sea atin to, itong teritoryo natin atin, no foreign, diba? No foreign entity would makikiano sa soberanya natin. Tapos ngayon, sinuko natin ang dating Pangulo. Isa pa, pinapakita dito na hindi na ba ganun ka-bisa ang ating sistema na kailangan nandiyan ang ICC. So, doon pa lang po, medyo parang nakakalito tayo Like, isipin, syempre ng iba, ano ba talaga? Di ba? So, medyo nalilito pa rin po ang mga iba't ibang bansa kasi may nakakausap din po ako, may nagtatanong din po sa akin sa mga iba't ibang bansa na kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno. So, yun nga nakakalito pa rin para sa kanila.
Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Hugo Santos ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Idol yan, Sir, Sir Hugo, magandang umaga po. Welcome po dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir, baka Sir Jay dyan. Magandang umaga po at salamat Idol po. yan. Po, sir, ano ho ba yung nakikita po ninyong malaking epekto o implikasyon nitong pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa? Well, pag titingnan po natin sa worldview, no, medyo hindi po maganda kasi pinapakita natin na hindi po tayo nag-iisa bilang isang bansa. Pinapakita po na medyo hati tayo pagdating dito sa issue na ito. Kasi sa isang banda, pinapakita po natin na sinuko po natin ang dating Pangulo ng Pilipinas na hindi man lang dumaan sa litis sa sarili nating bansa. So doon pa lang, hindi na po maganda tignan optics-wise. Sa local naman po, nagkakagulo po yung bansa dahil yung mga tao nagrarally kahit saan dahil hindi po sila masaya sa nangyayari. So optic-wise, hindi na rin po masyadong maganda sa bansa at saka sa buong daigdig. Hindi, tsaka ito, totoo yan unang-una, about to dun sa West Philippine Sea. Palaging pinamumukha ni Marcos na hindi daw ibibigay, pinaglalaban daw natin para daw hindi daw makuha ng mga dayuhan yung West Philippine Sea. Pero yung isang Pilipino ay binigay niya sa ibang lahi. Diba? At ang malupit dito, etong Korte Suprema, etong batas natin dito sa Pilipinas ay mismong presidente ay hindi ho pinapaniwalaan. Hindi pinapaniwalaan ng presidente yung batas natin dito. O ba't ko ba nasabi? Kung pinapaniwalaan ni Marcos yung batas dito, bakit niya pa kailangan gamitin yung ICC? Ba't kailangan niya pang dalhin sa Netherlands ibigay sa Interpol sa ICC si Pangulong Duterte kung naniniwala siya rito sa batas? Kung talagang may ginawang masama si Pangulong Duterte sa Pilipinas, di ba? So ito yung patunay na kahit sinong ordinaryong Pilipino kayang-kayang ibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang lahi, sa ibang bansa, kahit gawin ka pang alay, okay lang. Kung si Pangulong Duterte nga, binigay niya, ikaw pa kaya? Hindi, totoo. Kaya medyo mahirap to, nakakatakot nga talaga to. Halimbawa, mangailangan, ito generic explanation. Wow! Generic explanation no? Halimbawa, isang tiga Interpol nag-request kay Marcos Jr. Pahingi naman akong 100 na Pilipino. Papatrabahuin ko lang sa bahay namin. Ito si Marcos dahil mga Pilipino naman lang yun. Bigay natin yan. Kasi isipin nyo maigi, ito, itong taong to, si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, napakahalagang tao niyan dito ang laki ng papel niyan dito sa Pilipinas. Pero anong ginawa ni Marcos? Ibinigay niya. Ipinagkalulo niya ang sarili niyang kapwa niya Pilipino sa mga banyaga. Nakakahiya yun. Sobrang nakakahiyang gawain yun. Eto na lang, si Trump. May gustong kunin ang Interpol ang ICC doon sa bansa niya dahil may kasong ito ganyan. Sa tingin nyo ibibigay ni Trump yun? Siyempre hindi. Dahil niya yun Dahil citizen niya yun. Dahil Dahil tawag dito. Dahil kanyang kababayan yun. Hindi niya ipagkakalulo yun. No? Kaya yun yung pinagkaiba ni Marcos Jr. at ng ibang presidente. Ito na lang, bigyan ko kayo ng sample. Sakaling matapos ang termino ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas at mapaupo na si Pangulo or si future President Sara Duterte, sa tingin nyo papayag si Sara Duterte? Papayag ang mga Duterte na itong si Marcos Jr. ay litisin ng Interpol ng ICC? Hindi nila gagawin yun. Ganon kalupit, hindi nila gagawin yun. Hindi gagawin ng mga Duterte yun dahil alam nila at ang mga Duterte nire-respeto nila ang batas ng Pilipinas.
Nire-respeto nila ang batas ng Pilipinas. Kung dito nagkasala si Marcos, dito rin dapat siya husigin. Na dapat, wala namang mga Duterte. Sinabi ba ng mga Duterte na hindi kami haharap, hindi kami magpapaimbestiga? Wala. Ang liwanag na sinabi ni Pangulong Duterte na kung may kaso kayo, haharapin ko yan. Basta dito sa Pilipinas. Hindi doon sa Banyaga. Hindi doon sa ibang mga lahi. Hindi doon sa Netherlands, hindi doon sa ICC. Utangin ng ICC, ba't ba nagkaroon ng ganyan sa mundo no? Kung ako lang sana magkaroon ng sa buong mundo magkaroon ng isang pinaka-leader ng buong mundo, leader talaga siya. Tapos yung katulad niyan, may mga lukong-lukong gobyerno, katulad lang ni Marcos Jr., puro pangungurap. Halin sabihin nung pinaka-leader ng presidente ng buong mundo, ikaw na presidente ka, Italian doon, ibitay, kuryentehin, kaya lunurin sa coke. Mamatay kaya siya sa coke. Lunurin yan sa coke. Dahil kurap yan, magnanakaw yung presidente na yan. Dapat ganun may leader sa buong mundo. Sana magkaroon nun. Pero medyo nakakatakot nga lang yun ang konti. Kaya ito, lahat ng sinasabi dito ni Professor Hugo Santos ay talagang totoo po. Pero bilang isang Pangulo ng Bansa, ano ba yung masasabi po ninyo? Ano bang dapat gawin? Ano bang mga advices ang po pwedeng gawin ng Pangulo ng Bansa? Kapag nakikita niya na ganito na, yung ating bansa nahahati na, marami na ang nananawagan, kulang pa ba? Itong mga nakikita. Kaso kahit anong payo nyo kay Marcos, matigas mukha nun Po, ang pinakita po na may hati tayo. EJK, iisipin ng kabila. Yung po ng dating Pangulong Duterte. Ano bang masasabi po ninyo dyan? Well, yun nga po hindi nga po dumaan sa leader ng bansa. Wala sa ICC. Wala tuloy. Well, may angulo po na ganun kasi nga, sinasabi nga nila, di ba, na dapat hindi makikialam yung dayuhan dito or sa soberenya natin o ano. Tapos ito, sinuko natin ang kapwa natin Pilipino. Medyo hindi lang siya maganda, optics-wise. Hindi natin alam kung ano yung iniisip talaga nila. Kaya lang, halatang-halata naman po na dahil sa politiko, ito yung nangyari. No? At saka, ang itsura niyan, pagtatraidor talaga. So it's not gonna look good. Boom! Talaga, totoo naman, pagtatraidor. Ano pa bang tawag doon? Okay. Tuloy na natin. Baka maunahan pa tayo ng iba. Play. For the current government kung ipagpapatuloy nila ito. Magandang hapon po, Ginoong Hugo. Pag nagkakaroon po nagkaroon itong sigalot dyan po sa South China Sea, yung iba't ibang mga bansa sa mundo ay nagpapahayag ng pagsuporta sa ating bansa. Meron ka bang na-monitor na mga bansa in support dito sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon na ipadala ang dating leader ng bansa sa The Hague, Netherlands? Sa ngayon po, halos wala naman po masyado. I think ang dating po parang playing safe. Ayaw nilang pumalig kasi kailangan pa rin nila kausapin ng gobyerno natin at in the same time, maganda rin ang relasyon nila sa former president. So, ang pagtitingnan po natin ng superpowers, halimbawa ang China, no, nagsalita na po sila na yun nga, double standards nga ang gobyerno pagdating sa ganito or yung ICC as a whole. Kasi nga, pag Pilipinas, ganun-ganun na lang Samantalang yung Israel at Russia, hindi nila magawa-gawa. So, parang namimili kasi yung ICC. Yun ang tingin ng mga iba't ibang bansa. Namimili ang ICC sa kinukuha nila. Opo, and nakikita nyo po ba yung foreign policy po ng kasalukuyang administrasyon ay naging consistent? Foreign policy, yun dun nga medyo nagkakaiba Kasi, yun nga, sabi nila na South China Sea atin to, itong teritoryo natin atin. No foreign no foreign entity would makikiano sa soberenya natin. Tapos ngayon sinuko natin ang dating pangulo. Isa pa. Yun ang ganda nung na yun. Palakpakan natin tong si Sir. Ang ganda ho nung na yun, panayam niya na yun.
Diba? Puro tayo tanggi ng tanggi na hindi tayo makikipag... Sa tutusin, may video nga ako niyan eh. Na tanggi ng tanggi si Marcos kasi hindi daw bibigay, hindi daw makikipag sa ibang bansa. Pero yung kapwa nating Pilipino, ibinigay sa ibinigay sa dayuhan. Ibinigay sa mga sa ibang lahi. So anong pinagkaiba nun? So ganun din pa rin. Walang pinagkaiba yun. No? Kaya itong administrasyong Marcos ang lakas talaga manloko. Pinapakita dito na hindi na ba ganun ka-bisa ang ating sistema na kailangan nandiyan ng ICC. So doon pa lang po medyo parang nakakalito tayo eh. Like, iisipin syempre ng iba, ano ba talaga? Di ba? So medyo nalilito pa rin po ang mga iba't ibang bansa kasi may nakakausap din po ako, may nagtatanong din po sa akin sa mga iba't ibang bansa na kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno. So yun nga nakakalito pa rin para sa kanila. Opo. Sa tingin niyo po... paano hindi ka malilito? Ikaw ba naman kung ano pinagsasabi ng presidente? Kesyo, hindi daw papasukin yung ICC. Tapos ngayon, biglang pinapasok yung ICC sa pamamagitan ng Interpol. So walang pinagkaiba. Oh. Kesyo, si Dennis Padilla, isang gobernador daw. Tawa ko doon. Alam niyo, tawa ko doon pag napapanood. Dennis Padilla, gobernador. Paano hindi magugulo kahit naman sino eh. Kahit nga, sa totoo lang, yung ibang bansa, pinagtatawanan ng presidente natin. Dahil sa paiba-ibang desisyon, sinasabi, plano nitong presidente na to. Kaya nga maraming kasabing tanso vlogger na may diferensya na daw sa pag-iisip si PRRD kasi nga paiba-iba ng sinasabi. Mas dihamak naman na ipaiba-iba ng sinasabi presidente nyo. Oo, hindi eto kung si PRRD makakalimutin. Eto, sinungaling. Ubod ng sinungaling. Sinabi niya na hindi papasukin yung ICC. Pinapasok pa rin. Diba? So, eto, matagal ko na rin naman din yung pinapaalala sa mga nanonood sa atin na yung sinabi ni Marcos na huwag papasukin hindi niya papasukin ng ICC sa Pilipinas huwag ho tayong magpakampante dahil bukas sa makalawa iba na naman ang decision niyan. So hindi nga ako nagkamali, no? So eto na, dito na ho tayo sa video na saan ito ba yun? Oy, hindi yan. Oy, hindi yan. Oy. Ayun, sa video ng isang isang tumatakbong senator pinalagan na ho. Etong si Marcos Jr. At dito binutata niya. Panoorin ho natin ito, Pabor ba kayo na makulong si former President Duterte? Kung alam mo, itong pinaliwanag ko, hindi ka na sasang-ayon. Tama ba ako? Tama. Pag sumang-ayon ka, ang tawag sa'yo, B.O.P.O. Guwapo. Wala rin sa isa yung manunod. Yung kay Percy Lapid, napansin nyo? Yung kapatid niyang broadcaster. May kapatid pa siya, ano? Yes, sir. Tama ba? Bakit tumahimik? Kasi nakikita niya, hindi naman natutumbok ang tunay na salarin. O ikaw yung kapatid mo ay biktima ng pagpatay. Tapos nakikita mo, parang pinapaikot naman ako ni Colonel eh. Mukhang hindi naman yun ang talagang salarin. Itutuloy mo, hindi? Hindi, kasi pag tinuloy mo, piyo-piyo ka. Hindi mo. Hindi, ang kailangan kasi dyan, hustisya. Papanagutin yung tunay na nagkasala. O, kapamilya nyo, biktima ng karahasan, pananagutin si Juan, pero si Pedro ang pumatay. Masaya ka ba noon? Tama. Hindi Hindi. Yun ang hindi naunawa kasi ng marami. Kaya sabi, ipakulong yan. Oh. Yung hustisya nila eh. Kailangan hustisya. Oh, pinaliwanag ko yan para malinawan ninyo bakit hindi ako pabor sa ICC. Hindi mabibigyan ng tunay na hustisya ang mga biktima. Pangalawa,
parang ibinabandera natin na mahihina tayong mga Pilipino. Bakit, sir? Parang ganito yan eh. Pamilya tayo. No? Parang ganito. Yung, kung ikukumpara mo, yung ICC, parang ganito yan eh. Parang isang pamilya tayo. No? Pasaway, ikaw na lang ang example. Ha? Kunwari, para malinawan nyo yung ICC, isang pamilya tayo. Pasaway itong kapatid natin. Sabi natin, hindi natin madisiplina to eh. Sino kaya, yung kapitbahay nga natin doon, tawagin natin, oy kapitbahay, itong kapatid ko, hindi namin kaya eh. Ano sa gusto mo? Ikaw na nga ako mastigo to. Tanga ka ba? Ibig sabihin, tanga si Marcos. Tanga ka ba, Marcos? May batas tayo dito sa Pilipinas tapos binigay mo sa dayuhan. Ganun yun. Tama. Kakalit sa buong barangay. Si Colonel, yung kapatid, hindi makastigo. Ay, anong ginawa? Tinawag yung kapitbahay. Kapitbahay, ikaw nung bahala dito, hindi ko ito makastigo eh. Di ba? Tama. Ilalagay mo sa kanya yung pamilya mo. Oh. Isamantalang may kakayahan pang ating bansa na magbigay ng hustisya, ang kailangan lang palakasin. Palakasin lang. Pero ang pinaka-sentro dito, pag naipakulong si former President Duterte, hindi mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Pero ako naman, 100% kumpiyansa, hindi siya maipapakulong. Kung bakit? Bahala kayong mag-isip. Okay? Now, clear yan ha. Si Colonel Busita. At saka ako, komento ko dito, tama naman ang sinasabi ni Colonel Busita dito. Palakpakan natin yan. Alam nyo naman na binabanatan ko to si Colonel Busita pag medyo